Ayan, magandang gabi muli mga ka-solar. Nagbabalik ang inyong ka-solar, Solarance. Nakikita nyo, meron tayong 8 pieces na CATL dito. Gagawa tayo ng 24 volt system. At yan ay request ng isa sa ating mga subscribers, Wilson Paul Ranyosa. Ito ay inaabangan na niya dahil magsa-set up siya ng 24 volts configuration. So tamang-tama at naka-line up din naman yung paggawa ko ng isang 24 volt system. So 1P 8S ang ating magiging connection dahil bawat isa nito ay mayroong nominal voltage na 3.2. So pag 3.2 at minultiply mo yan sa 8 kasi 8 pieces yan, lalabas na 25.6 ang nominal voltage. Okay, yon pwede na natin paandarin ang itong nasa likod ko, 3 kilowatt na 24 volts na inverter. At ang connection ay magiging series. Ituro ko mamaya kung paano mag-series connection. At gagamit tayo ng BMS. Ito ay 150 amps na BMS or battery management system. At itong BMS na ito ay mayroong capability na mamonitor mo ang state of charge ng mga cells na yan. So meron tayong gagamitin na Bluetooth. Okay? At laging nagtatanong mga kasamahan natin, ng mga DIYers at mga baguhan, mga newbie, ika nga, sa renewable energy. At tinatanong kung talaga bang ang active balancer ay required or necessary sa pagbuo ng isang battery storage system. So meron tayo dito isang gagamitin na active balancer. Ito ay 8S. So capacitor type at ito ay 5 amps. Okay, so pinarallel ko na sa balance leads ng BMS para madali nang mag-connect mamaya. So ayos. So ang sagot ko doon, kung talagang necessary, para sa akin ito ay talagang kailangan. Dahil nga sa mga naunang videos ko mapapanood ninyo na ang kahalagahan ng active balancer ay diyan nakasalalay yung pagbabalanse ng mga bawat cells. Dahil hindi pa dumarating yung active balancer nung 16 pieces na to, kasi ito may mga kasama pa nasa loob. Nung bagong dating yan ay sinet up ko ang 48 volts, pero ang tanging gamit ko lang ay ang BMS na pang 48 volts, meaning 16S. Medyo matagal dumating yung active balancer. Time na tinetest ko na at in-energize ko na sa 48 volts configuration system ay biglang nag-shutdown. Dun sa pag-shutdown ng battery system, ang tawag dun ay BMS cutoff. So nung tiningnan ko doon sa monitoring sa cellphone kung anong mga state of charge ng mga cells, may nakita ko doon na masyadong mababa, nasa 2.7. So yung 2.7, yun na yung cut-off voltage or yung low voltage disconnect or LVD ng isang cells na nakaset based dun sa BMS settings. So yung iba, yung mga cells doon, okay pa, good pa. So nasa mga 3 point something pa yung charge, pero nag-shutdown na yung inverter dahil nga nagkaroon na ng BMS cutoff. Tama-tama, the other day dumating yung 16S na active balancer at nung naikabit ko, at least naging balance na yung laman ng cells. Ito ay gagawin ko, ituturo ko kung paano i-connect, paano ang arrangement ng cells, okay? Paano yung series at paglalagay ng bus bars, paano i-connect yung balance leads, paano i-check. So yun ang sundan ninyo. So mga solar, ito minarkahan ko na ng number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. So 8 cells yan. Ang gagawin nating setup ay 24 volts nga. So dapat itong mga cells na ito, ang positive ay katabi niya ay negative. Ganun din sa kabila, positive, negative, positive, negative, hanggang sa makaikot pabalik doon at nang makagawa tayo ng main positive terminal at saka main negative terminal. So ngayon
itong may kita nyo itong kulay brown na ito ay negative at yung black na yun ay positive. So anong kailangan natin gawin? Ibabaliktad natin to. Ayan. So ito pag pinagsama natin ay nasa 6 volts na ito. 6 volts. So isama natin to. Ayan. Naka-positive doon at naka-negative dito. So ngayon ay meron na tayong 9 volts. Okay. Ngayon baliktarin natin ito kasi hindi pwede magkatabi ang positive. So ayan. At sa ngayon nakikita nyo yung positive dito. Ayan. So ito ay 12 volts na. Tuloy-tuloy tayo, no? Okay. Last. Ayan. So sa ngayon, meron na tayong 24 volts. So ulitin natin, no? Dito ang magiging main negative terminal at doon naman ang magiging main positive terminal. Ayan. Para lang magkalayo. Okay? So sisimulan natin, ha? Cell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At dito yung positive, dito ang bus bar, lalagay tayo ng bus bar din dito, lalagay tayo ng, yan, tapos dito, papunta ron. And then, dito, dito, dito. So, tundulong ito ang walang bus bar, wala dito, at wala din dyan. So, lagyan na natin ng bus bar. Doblehin na lang natin para malakas-lakas kasi marami pa naman tayong bus bars. So ayan, ano mga kasolar, ngayon lahat ng mga positive, kaya nito positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, positive 6, positive 7, positive 8, lahat ng yan ay lalagyan natin ng balance leads para sa connection ng BMS. Itong BMS na ito, medyo malaki-laki. Ayan. Kailangan may ilagay natin dito sa terminal, sa hub. At ito yung negative papunta dun sa main negative port, ito. At itong first positive ay pupunta rito. Itong second positive nito, itong second red ay papunta rito. Itong third positive ay papunta naman din dito sa third positive ng cell. At ang itong fourth positive nito ay pupunta yan dito sa fourth positive ng cell. At yung fifth positive na ito sa hub na ito ay papunta rito. Ayan. At ganun din itong 6 na to papunta naman dito sa positive na to. Okay? And yung 7 ay papunta rito. At itong last ay dapat pumunta ron. So ito magiging main positive terminal natin. I-compress muna natin itong cells. Gagamit tayo ng clamp para mamaya pagka nag-discharge, kasi pagka nag-discharge yan dito sa loob ay nagkakaroon ng gas formation. So at least ma-prevent yung pag-expand nitong cells or yung tinatawag na pag-bloat o pag
na-compress na. Ngayon, ang next natin na gagawin ay maglalagay tayo ng balance leads. Unahin natin ito. So, ayun mga ka-solar, ito na yung last na positive. Ngayon, balikan natin. Okay. So, ito yung negative. Itong block na ito. First positive. Ayan. Ito yan. Second positive, ito. Third positive dito. Dito rin naman ay third positive. Fourth positive, ito. Ito yan. Ito, tsaka to. So, yung fifth positive, pang lima, ito. Nandito. Ayan. Tsaka ito. At yung 6 positive ay yun. At 7 positive, ito. 7 positive ito, tsaka to, ito, tsaka to. At yung last, ito. Ito, at tsaka to. So, kumpleto. Ngayon, i-check natin kung talagang tama. Gagamit tayo ng multi-tester. So, i-check natin dito sa balance lead. Yung plus, last positive, ito, sa dulo, tsaka yung negative. Ayun! 22.28. Ibig sabihin, nasa low voltage na tayo. Masyadong mababa. So, check natin yung first cell, kung ilan. 2.7. Nasa low voltage nga. Second cell, 5.57. Third cell, 8.36. Dapat 9. Fourth cell, 11.15. Dapat 12. Fifth cell, 13.93. Dapat 15 volts. Next cell, 16.72 lang. Dapat 18 volts ito. 7 cell, nasa 19.51. Pero dapat ito 21 volts na. And then yung last, dapat 24 volts ito, pero 22.28. Ayan. So, tama ang connection natin. At i-connect na natin yan sa ating BMS. By the way, kung nakikita nyo, ito naka-connect na rin sa active balancer ito. So, ang active balancer, okay, dito lang nagtagpo yan. Dito lang sa terminal block, nagkasama-sama. Ibig sabihin, nagkaroon ng parallel connection. So, yung negative ng ating active balancer, itong block, yung negative, ay nagsama yan sa negative ng BMS, negative side. At yung first positive ng BMS, kasama rin ang first positive ng active balancer. Ganun din sa second positive ng active balancer at saka BMS, magkasama rin hanggang sa last positive ng BMS, yung positive number 8. Okay, so positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, positive 6, positive 7, positive 8. Kasama-sama yan. Kaya dito, tigda dalawang balance leads. So, yung isa nakakonect dito sa capacitor type na active balancer at saka dito sa BMS. Okay? Ang pagkukonect ng BMS, itong B negative, ito ay laging nakalagay dapat dito. At itong P negative na ito, P negative, ay dito mo i-connect yung negative terminal ng MPPT at saka negative terminal ng inverter. Okay. So, gawin muna natin, higpitan muna natin yung mga nuts.
Solar na i-connect na natin, ano. So next na gagawin natin ay maglalagay tayo ng BMS. Yung mga leads na yan mga yan ay naka-direkta yan dito, at dito natin i-connect yan mamaya. Para bawat cells ay magkaroon ng monitoring, dadaan yan dito sa loob ng BMS para ma-indicate niya mamaya using our Bluetooth. Ayan. So gagamit tayo ng cellphone. I-on natin ito gamit ang ating smart BMS. Ayan, try natin. Smart BMS. Ito, tingnan natin kung mababasa niya. Ayun. So yun, nabasa na niya. Ayan, oh. So ayan, connected na. Makikita nyo, nag-on na rin yun. So ayan, nakabuo na tayo ng isang 24 volts. Makikita nyo, ayan, nasa 50.2% ang state of charge ng ating cells. Ayan, tingnan natin ang bawat cells state of charge. Ayan, 2.7. Yung 8 pieces, 2.7. Ang ginawa natin na ka-solar, no? Gumamit tayo ng PZM015. So, at least may monitoring tayo na nakakonect yan dito sa BMS. Nakadaan yan, dumaan yan dito sa BMS. Pero ito, hindi na natin pinadaan sa BMS. So, ngayon, para malaman nga natin na talagang functional yung BMS natin, ay dahil dito sa PZM na to, dito natin nakita na nag-function yung flow ng current or yung voltage na nanggagaling dito sa cells ay dumadaan na rito ngayon sa ating BMS. At ito ay itong shunt na ito ay dapat papunta doon sa negative side ng negative terminal ng inverter, at saka negative terminal din ng solar charge controller. So ganun din dito sa main positive terminal, iyan ay papunta sa positive terminal ng solar charge controller at saka ng inverter. At i-energize natin yung inverter. Ito. So ginawa lang natin na 125 amps na circuit breaker para lang ma-energize ito at ma-test natin kung talagang mag-work. Okay. So ayan, at i-on na natin dito. Ayun, nag-click ang relay. Wow, nag-start 23.4 ang voltage. Ayan, nasa inverter na tayo. So may kita nyo, may output na 220 volts. Ayan, so ang input, walang AC input, kaya 0. Oh, ayos. At ayun mga ka-solar, dyan na natin tinatapos ang ating video. Okay, ang ating configuration ng 24 volts na CATL battery cells. At nakita nyo naman na na-energize yung inverter. Although hindi natin na-test kung ito ay kaya bang i-charge ng solar charge controller. Ito kulay yellow na to. Hindi na natin magagawa yan ngayon gabi kasi wala tayong harvest from solar panel. But anyway, ayun, at sana ay nasundan ninyo ang pagpo-connect ng mga balance leads at ang pagpo-configure ng 24 volt system. Sana ay natutukan din ninyo kung paano i-connect ng parallel ang active balancer at saka ang BMS. So bago ninyo i-connect ang port doon sa pinakadulo ng BMS, yung sa hub, i-check nyo muna isa-isa. At nang malaman ninyo kung mayroong loose connection or open circuit, kasi pagka sinabing open circuit, yun ay hindi papalo yung continuity kung gumagamit man kayo ng multi-tester, no? So open circuit ang tawag doon. At nang malaman nyo rin kung tama yung mga voltahe or voltage bawat cells. So ganun ang gagawin. Kailangan i-check muna isa-isa ang cells using those leads, balance leads. Okay. So kagaya nito, pwede nyo rin i-check dito sa terminal block na ito bawat isa. So simulan niyo doon sa negative, and then yung first positive,
second positive, third positive, fourth positive, and so on and so forth. So, ganun ang pag-check. At lagi nyo tatandaan na dapat ang pinakahuling positive ay mapupunta doon sa main positive terminal. Okay? So, ayun lang. At tayo muli ay makita-kita sa susunod na video. Baka ang susunod ay yung 12 volts naman. So, gagamit din tayo ng BMS doon at active balancer. At iti-test natin sa ating 12 volts inverter din. Okay? So, ayun muna. At ako'y magpapaalam na. Hanggang sa muli. Solarens.